Okay, magandang araw dyan sa manonood ng Paul Computer YouTube channel. Okay, matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload ng video. Okay, meron sana akong gagawin na video ngayon tungkol sa kung paano mag-reset ng PLDT home fiber. Pero yung title kasi ng ginawa kong video ngayon ay kung bakit hindi ma-access yung 192.168.1.1 ng PLDT home fiber login. Okay, pero gagawan ko pa rin ng video yung tungkol sa kung paano talaga mag-reset. Kayo na sana bahala pasensya kung meron kayong marinig na ingay ng sasakyan dyan na dumadaan. Kasi alam nyo na maliit lang naman yung bahay namin, so dito ko lang talaga maisipan na mag-vlog kahit noon pa. Okay, so ito ginawan ko na ng paraan nagkabit kasi ako dito ng sound card talaga para kahit paano, ayan, hindi ako nadidistract, mas naririnig ko yung boses ko ng malakas compare sa ingay na nasa labas. Okay, so punta tayo dun sa tanong bakit hindi ma-access ang 192.168.1.1 ng inyong PLDT home fiber login. Okay, so ganito yan. Pag-usapan natin kung ano ang kailangan para makakonect tayo or maka-access tayo doon sa ating PLDT home fiber login. Okay, number 1 hanggang 4 ito hanggang 4. So kailangan na makakonect kayo doon sa inyong PLDT home fiber na modem router. Okay, kailangan nasa isang network lang kayo. Okay, depende kung anong gamit mo dyan pwede mo i-connect yung computer mo, yung laptop mo, yung Android phone mo, mga tablet pwede yan. Okay, so ganito yan. So kung gamit mo yung phone mo, i-connect mo siya dun sa wifi, kasi kapag Android phone yung gamit mo nasa wireless network kayo. Okay, so kailangan mo mag-connect kapag wireless network. Kung computer naman ang gamit mo, desktop or laptop, ganun din kapag naka wifi, merong wifi receiver yung desktop computer mo dyan. Okay, kasi merong dalawang paraan para makakonect ka sa yung PLDT modem, either wireless or direct. Pag sinabi mong direct, gumagamit ka ng network cable RJ45. Okay, diba sabi ko kailangan nakakonect kayo sa inyong PLDT home fiber modem ito isa pa. Okay, so halimbawa naka-data kayo gumagamit kayo ng cellphone dyan nasa ibang network kayo, I mean yung internet ninyo ay nakakonect sa, halimbawa nagpa-load kayo sa inyong Globe so ang Globe ibang internet provider naman yan. Ngayon magko-connect kayo sa PLDT modem ninyo na yung gamit ninyong internet provider ay Globe so hindi kayo makakapasok sa 192.168.1.1 ng PLDT home fiber modem login. Okay, yung login talaga. Okay, hindi kayo makakapasok diyan kapag nasa ibang internet provider kayo. Kailangan
para makakonect kayo dun sa inyong modem, makapasok kayo dun sa 192.168 no, .1.1 ng PLDT Home Fiber. Kailangan i-connect mo muna yung device mo doon sa PLDT modem. Kaya kung ano man yung gamit mo dyan, cellphone ba, desktop computer or laptop, okay, sa doon pa lang na paraan pwede nyong ma-access. Dapat na sa isang network lang. Okay, klaro? Okay, punta naman tayo sa number 2. Okay, so yung next na kailangan ninyong gawin ay dapat tama yung IP address na ilalagay ninyo. Okay, so dapat 192.168.1.1. okay, so mas mabuti na before dyan i-type ninyo yung HTTPS no, merong colon no, tapos dalawang slash no, tapos i-type nyo yung 192.168 no, .1.1. okay, tapos mas mabuti na yung gamitin ninyong internet browser ay yung Google Chrome no, kasi yung ginagamit ko dito mabilis talaga na makapasok. Okay, so hindi ko lang alam sa ibang internet browser kung so kasi yung Google na Chrome talaga ginagamit ko, mabilis ako makapasok dun sa may login ng PLDT. Okay, doon naman tayo sa next no, number 3. okay, dito naman yung next na kailangan mong gawin ay iset mo yung mag-set ka ng bagong username at saka password para sa iyong PLDT modem. Okay, halimbawa makapasok ka na doon sa may 192.168.1.1 no, tapos may nag-appear na doon yung screen ng PLDT modem mo, tapos hinihingan ka na ng username tsaka password. Okay, so kailangan i-set up mo yan, kailangan baguhin mo yan. Okay, kasi merong merong default na username tsaka password. Okay, so yung gawin mo ay i-type mo doon yung admin no, small letter lahat, tsaka yung 1234. Okay, by the time na makapasok ka na, kailangan mong baguhin no yung password para dyan. Okay, iibahin mo, so hindi na dapat admin yung username tsaka yung babaguhin mo yung password, babaguhin mo rin para hindi sila makapasok doon sa iyong PLDT modem, kasi ikaw yung may-ari ng account na yan, hindi ba? Ikaw yung nagbabayad dyan monthly, ikaw ang may-ari, so dapat ikaw yung nagmamanage dyan. Okay, so kailangan mo i-change yung username tsaka password dyan. Okay, so mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Okay, punta naman tayo sa number 4. Ito, last na to, pinaka-importante ito no, yung may karapatan lang na dapat mag-change ng username at saka password ng 192.168.1.1 ng PLDT modem ay ikaw na may-ari ng account ng PLDT modem mo, kasi ikaw yung nagbabayad dyan monthly, ikaw lang yung may karapatan na mag-change ng password. Dapat napaka-importante na wag mong sasabihin sa iba. Okay, kahit sa member ng family mo, dapat ikaw lang nakakaalam, dapat ikaw yung dyan. Okay, so pwede mong i-share yung wifi password ng PLDT mo, okay, sa member sa family member mo dyan, okay, sa
sa mga kung sinong gusto mo i-share. Okay? Except lang yung username at saka password doon sa may login mismo ng iyong PLDT. Okay? Kasi yan yung dahilan kung bakit hindi ka makapasok doon sa may login. Okay? So possible na merong nakakaalam ng wifi password mo dyan, no? Tapos siya yung binago niya yung login mo doon, kaya ikaw mismo na may-ari ng account, hindi ka na maka-access. So possible na binago niya. Okay, so buti lang kung yun lang yung binago niya. Pero kung binago niya rin yung wifi password mo dyan sa iyong PLDT, pwedeng hindi ka na rin maka-access sa internet. Diba? Yun yung masakit doon. So kailangan mo i-reset talaga muna yung PLDT modem, saka mo magawa yan. Okay? Dahil nasa sayo yung modem, magagawa mo yan. Okay? Okay, so gumawa na ako ng ng screen recording, no? Para maipakita ko sa inyo kung paano maka-access sa inyong 192.168.1.1 ng inyong PLDT Home Fiber login. Okay. So yung una ninyong gagawin ay i-reset ninyo yung inyong modem. Okay. Yan. Yan. Okay, so meron akong ginawang short video, no? At nakita kong malaki yung views niya. No? So kailangan ninyong i-reset muna. Okay? So puntahan niyo yung video, ilalagay ko lang dito sa card ng video na to, tapos balik kayo ulit dito, no? Sa itong video natin para magpatuloy kung paano natin ma-access yung inyong PLDT login dyan. Okay? So halimbawa na reset mo na yung PLDT modem mo dyan, ano? So ito yung gagawin mo. Okay, punta kayo doon sa may Google Chrome, no? Internet browser. Type ninyo 192.168.1.1. Okay, so dapat tama, ha? Tama yung pagkakasulat, pagkaka-type pala. Yun. Tapos yan yung makikita ninyo. Okay? Punta kayo doon sa may advance. Tapos proceed. Okay, so yan yung lalabas. Hihingan kayo ng username tsaka password. Okay. So dapat kapag nilagay ninyo sa username admin tsaka sa password 1234, so dapat pagka-type ninyo ng admin, tsaka 1234 doon sa may password niya, kailangan makakapasok na kayo. Okay? Pero sa akin dyan, nilagyan ko kasi ng password. So papakita ko na lang sa inyo, no? Dahil ni-reset ninyo, dapat papasok na yan kapag nilagay niyo yung sa username admin, tapos sa may password niya is 1234. Sa akin kasi hindi ako nag-reset. Okay, so kuwan lang. So ko lang ipakita sa inyo. Okay, ilalagay ko yung password ko talaga dyan. Okay, so yung username ko ganun pa rin. Okay. Importante pala na yung username tsaka password niyo dyan sa login. Dapat hindi siya magkatulad doon sa wifi password mismo. Okay, dapat magkaiba. Okay, so yung gawin niyo ay magse-set up kayo ng bagong username tsaka password. Okay, yan papakita ko sa inyo kung paano niyo gagawin. Okay,
Yung sa akin, yung username ko diyan ay ganun pa rin, admin, ano. Tapos yung old password nyo, lalagay nyo. Ayan. Tapos lalagay kayo ng kwan. So yung old password nya is 1234. Okay? So papalitan nyo yan. Okay? Ito. Sandali lang. Pause muna natin. Okay. Kapag naglalagay kayo ng password, make sure ninyo na at least 12 na character. Okay? Dapat at least mayroong isang capital letter, at least mayroong isang small letter, at least mayroong isang numeric number, no, 1 2 3 4, no. Tapos at least isang special character. Yung mga halimbawa ng special character, no, ay yung mga apostrophe, no, at sign, number sign. Okay? Ganun. Okay. Tuloy na tayo, no? So kailangan dalawang beses niyo ilalagay diyan yung bagong password niyo. Okay? Doon sa may old password, ilalagay niyo 1 2 3 4. Okay, kasi nag-reset kayo, no, ng modem. Okay. Tuloy natin. Ayan. Dalawang beses kayo maglalagay dyan ng bagong password kasi yung isa i-confirm lang ninyo. Ayan. Okay, tapos press lang okay kung okay na. Ayan, tapos punta naman kayo dun sa may network na tab. Click ninyo, tapos doon sa may advance. Okay. Diyan naman sa may advance, no, babaguhin ninyo yung SSD name tsaka password. Okay. Yung SSD name niyo, yan yung mag-a-appear doon sa inyong Wi-Fi, no, kapag nag-open kayo ng network niyo. So parang yan yung identifier niyo kasi diyan kayo maglalagay ng password, Wi-Fi password. Yan yung makita ninyo sa network, Wi-Fi network niyo. Ayan. So pwede niyo baguhin diyan. Yan yung sa akin yung SSD name, no? Tapos doon sa may password niya, doon sa may pinakailalim, WPA, yan, nakita niyo. Yan. So make sure lang, ha, tulad ng sinabi ko kanina, yan, at least isang capital letter, isang small letter, isang dapat 12 character lahat. Okay? Kasi kapag merong hindi nasunod dyan, mag-i-error yan. Okay, at least 12 character. Ayan. Yan, sundin lang ninyo. TKP AES. Yan. So dalawa yung babaguhin ninyong Wi-Fi dyan. Yung sa may advance, tapos doon naman kayo sa may isa yung 5G advance naman, 5G na naman yan. Yung ibahin niyo, ha, yung SSD name nya. Yung sa akin 5G din yung nilagay ko sa dulo. Okay. So pwedeng magkatulad. Okay, yung password mo doon sa may advance, okay, no, tapos yung password mo dyan sa may 5G pwedeng magkatulad. Tapos apply lang. Okay, pause muna, no, huwag ninyo kalimutan yan, ha. Yan, kasi may isang mali lang dyan, hindi mo talaga mababago yung password. 4 lang yan. Okay, at least isang capital letter, isang small letter, numeric,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tapos special character, mga at sign, dollar sign. Okay, alam nyo yan. Okay, continue natin. Napakadali lang, no? Diba? So hindi lang pagre-reset ng PLDT modem yung ginawa natin ngayon, pati na mag-change ng password ng PLDT login 192.168.1.1 na nag-change tayo ng password. Tapos yung Wi-Fi password mismo ng inyong PLDT modem. Okay ba? Siksik sa information tayo dito. Okay. Make sure pala na na i-kuan ninyo, i-log out ninyo after ninyo ma-change yung yung password. Okay? Sandali lang. I-back muna natin. Ayan. Continue. Nakita ninyo doon sa pinaka top right corner ng screen, no? So after ninyo ma-change yung password, kailangan press niyo yung logout. Okay, tapos safe na, okay na yan. Okay, so dapat walang ibang makaka-access dyan sa inyong PLDT 192.168.1.1 PLDT login. Dapat ikaw lang yung nagmamay-ari lang ng account ng PLDT modem ang may authority or may karapatan na mag-change. Okay, dapat ikaw lang nakakaalam ng password. Okay, sana nakuha ninyo, naintindihan niyo. So dito na nagtatapos itong ginawa nating video. So kung meron kayong mga katanungan dyan, comment down below lang doon sa ating dito sa ating comment section, at sasagutin natin. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-hit yung subscribe button, paki-like kung nagustuhan mo itong ginawa nating video, paki-share din para makatulong din tayo sa iba, i-subscribe ninyo, para ma-notify kayo every time na meron akong ina-upload na video. Okay, hanggang sa susunod naman na gagawin nating video. Maraming salamat and bye bye.